pa na natin yung rules for derivatives, yung mga shortcut na kailangan nating matutunan, okay, para pag nag-derive tayo, alam niyo yung magagamit niyo siya. Okay. So ngayon, ang first rule natin is yung ito. So the derivative of a constant is 0. Okay. So yung una niyong tatandaan. So madali lang naman tandaan yan kasi 'di ba? Dinefine natin yung derivative ng mga previous discussion natin as rates of change, 'di ba? Tama. So kung rates of change, so may change delta slope, delta delta y over delta x. Okay? So pinag-uusapan natin dito yung change, okay? So kapag constant, ibig sabihin ng constant kasi hindi siya nagbabago. 'Di ba kunyari constant ng speed mo. Di ba maalala nyo, yung dinidiscuss natin yung velocity, yung average velocity. So gaya nung yung ano na yung inclined surface na yung pag-push natin kailangan constant lang siya, so yung movement mo constant rin. So kung hindi lang rin magbabago yan, okay? So kung hindi magbabago yan, so walang change. So therefore, 0 ang derivative mo. Okay? So may question? Question ba? May nag-break. Okay, sige. Napindot lang siguro niya. Okay, so anyway, yon. So therefore, ang derivative ng constant C is equivalent to 0. Okay? So ibig sabihin lang yun, nabigay ako siguro ng example or problem. Kunyari, find the derivative of 10. Kunyari. Obvious. Ang sagot dyan is 0. Okay? So because C or 10 is a constant. Okay? So yan, example. Iba pa? So d over dx of 17 is 0. Derivative ng square root of 2, okay, 0. Okay, so lahat yan, kahit rational yan, yan, accounting number, kung ano mang, basta constant, okay, ang derivative yun is 0. Okay, so yan yung pinakauna nyo dapat na memorize or alamin or dapat malaman. Okay, so sabi ko nga, madali lang explain yan kasi ginawa natin yung theoretical di ba? Yung alam natin na ang pinag-uusapan natin sa derivatives is yung rates of change. Okay? So wala namang change na mangyayari. So therefore, yung delta mo wala, 'di ba? Kasi 0 yun pag walang change. So therefore, ang sagot is 0. Okay. So next, okay na tayo dyan. Wala naman siguro magiging problema dyan. So kung meron sa problem sa exam nyo na ganyan, yun. Ayan, giveaway yan. Okay, na question. Unless na hindi mo alam. Okay? Pero dapat alam nyo. Okay, so yun. So rule number 2, a power rule. So for every real number n, okay, dinefine yung n as a real number. Okay, so d over derivative ng x raised to n. Okay, so ito yung ginawa natin ng mga previous nung kahapon. Na natin. So n times x raised to n minus 1. Okay. So basta take note that yung x is defined, ha. Yun ang pinaka-importante. Okay, so yan lang. Tandaan nyo lang yan. So yan na yun. Sample. So derivative of x raised to 7. Okay, so derivative of x raised to 7.
Okay, so lalabas dyan is, syempre, yung n mo, which is 7. Okay, 7, n, times x raised to n, where n mo is 7 nga, minus 1. Okay, lalabas is 7 times x raised to 7 minus 1 is 6. Okay? So, 7x raised to the 6th power. O, yun na. Pero lang. Okay? Pero sabi ko nga, pwede natin itong i-define or gamitin yung definition ng derivative para mas solve yan. Pwede rin naman. Pero syempre, ang pinakamadali pag sinabing wala naman sinabi na use yung definition of derivative. O, dito nang gamitin nyo kasi mas madali. Okay? Oh, find the derivative of x. Okay, so x. O, yung x dyan kahit sabihin natin wala kang nakikita dyan na, wala sir, hindi naman kamukha. Wala naman. Meron yan kasi parang lumalabas. Meron yung 1 na hindi mo lang nakikita. Okay? Kasi tinanggal na. Kasi obvious naman yun. So, any variable raised to 1 is equivalent to itself. Okay, so, yan. So, gusto mo kunin yung derivative niyan. Okay, so, what may equal dito? Wait lang. Sorry. Ano ko lang. Okay, so, derivative ng x raised to 1. Okay. So, isipin nyo, gano'n na yun. So, 1. So, yun yung una mo. Then, x. Okay, raised to 1 minus 1. So, 1 minus 1. Okay. So, ang lalabas dito is 1. Then, times x raised to 0. 1 minus 1 is 0. So, any variable number raised to 1 is equivalent to unity. Kaya, ibig sabihin nito, magiging 1 lang to. So, 1 times 1 is 1. Okay. Kaya, 1 siya. Okay, so, ganun lang. Yung iba, okay, so, ito. So, find the derivative of cube root of x. Sir, hindi naman kamukha. Okay, kasi cube root of x. Okay. So, edi gumawa tayo ng way para maging kamukha niya. Okay. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin yung cube root kasi is para lang rin yan. X raised to 1/3. Okay, so x raised to 1/3. So, yung x raised to 1/3 mo, na yan na yun. So, ganun pa rin. Kukunin niya pa rin yung form na x raised to n. Okay. So, yung n mo, 1/3, yun ang una mong ilalagay dyan. Okay, so 1/3 times x. Okay, so 1/3 times x raised to 1/3 minus 1. Okay, so parang ganyan. So, gawin nyo lang, algebra lang. So, 1/3 ng x. So, para natin makombine itong exponent niya ng 1/3 minus 1. So, pwede mong gawin yung negative 1 ng 3/3. Okay. Kasi 1 din yun eh. Parang minus 3/3. Kasi ito, 1 din yan. Okay, para pares sila ng denominator. So, 1 minus 3 ang lalabas sa numerator. So, which is equivalent to negative 2. Kaya ang sagot mo is 1/3 x raised to minus 2/3. Okay, kaya ito yun. Okay, then yung last is find the derivative of 1/x to the 5. So, find the derivative of 1/x to the 5th power. Sir, hindi ka mukha. O, di sabi ko gumawa kayo ng way para maging kamukha ng x raised to n. Hindi, gawin natin. Ito na sa baba, ilipat natin sa numerator. Ang gagawin natin, yung denominator, yung exponent niya magiging negative. So, magiging negative 5. X raised to negative 5. Which is, pwede nating gawin na ulit yung form. So, negative 5 times x raised to negative 5 minus 1. Okay. Magiging negative 5
x raised to minus 5 minus 1 is minus 6. So, ito na yung sagot. Okay. Kung ayaw mo ng ganyang form, pwede rin ganito ang sagot mo. Negative 5 over x raised to 6. Pwede rin ganyan. Okay. So, yun. Ganun lang. Dali, di ba? So, yan ang pinamadali, yung power rule. Saka yung derivative ng constant. Derivative of any constant is equivalent to 0. Okay, bakit? Ulit. Kasi pinag-usapan natin derivative, rates of change. Wala naman nagbago, constant siya. Okay, so therefore, 0 ang derivative. Okay? Intindihan ba, class? Okay, so parang ganyan. Okay, so sige. So at least, meron na tayong bigyan kayo niyan, shortcut. Pero syempre sabi ko nga, kung kailangan nyo gawin yung definition, by definition, di babalik kayo sa dati. Pero ito yung madali. Okay? So pag hindi ko sinabing by derive the following using the definition of derivative, huwag na kayong gumawa nun. Ito nang gawin nyo. Kasi sabi ko nga, hindi natin kailangan pa komplikaduhin ang buhay natin. Okay, so kung merong mas madaling way, gawin ng madaling way. Okay? Huwag magdagdag ng problema. Okay? So, yun yung laging sinasabi ko sa mga lalo na pag mag-OJT na ganyan. Sa kumpanya, huwag kayong magdadagdag ng problema. Sa amin pa naman sa electronics, kunyari, repair mo nga to. Okay, so ano sira ba niyan? Itong cellphone ko kasi hindi na yung yung screen may mga guhit. Gusto kong okay, tapos nung ginawa mo nung binigay mo, kamusta, nagawa ba? Hindi. Ano nangyari? Wala na lumalabas sa screen mismo. Okay, dinagdagan mo yung sira. Para lang yan may nag-repair na mekaniko. Kunyari, binigay yung sakyan. So, pakicheck nga to kasi hindi ko makagat yung preno. Okay. Tapos pagbalik sa kanya, kamusta, nagawa mo na ba? Makapit na ba yung preno? Hindi pa, sir. Hindi pa rin kumakapit yung preno. Ang ginawa mo, nilakasan ko na lang, sir, yung busina. Okay? Ganyan. Para businahan mo na lang yung para di mo masagasaan. Ganyan yung inaano ko. So, dapat wag nating pakomplikaduhin natin mabagay na pwede namang gawin ng madali. Okay? Pero syempre, sabi ko pa rin, ginagawa lang natin to kasi alam nyo na yung theoretical foundation natin. Okay? Kaya okay na sa akin. Sige, gawin nyo na yung madali. Kasi alam nyo naman na kung may magtatanong sa inyo, paano ba to i-derive, sir? Paano ba to i-derive ng using yung definition? At least masasagot mo. Okay, so kumpante na ako doon, kumbaga. Okay na ako doon. So masama lang yung pag tinuruan kayo kagad kayo ng shortcut tapos hindi nyo naman alam kung bakit ganun. Okay, so yun yung pangit. Okay, sige. So continue natin. Yeah. So next. Meron tayong third rule which is yung sum and difference rule. Okay. So kagaya nung sa limits, kung maalala nyo, di ba yung limits, pwede nating kunin yung limit nito saka ito, pag plus minus. So, imbis na silang dalawa yung kunin mo yung limit. Okay, nang sabay. So, pwedeng isa-isahin mo. Okay. So, yan. Ganun din dito. So, gusto mong kunin yung derivative itong function f of x and plus minus g of x. So, una is kunin mo yung derivative ng f of x. Okay. Then, plus minus derivative ng g of x. Okay. Paano gagawin yun, sir? Okay. For example, x cubed minus x5. Okay. So, sa unang tingin, akala nyo, pwede nating isipin kasi yan na isa lang yun. Diba? Sa unang tingin, akala mo isa lang siya. Polynomial o ano. Okay. Pero technically, pwede mo siyang i-treat as a single function. Tapos ito yung pangalawang function. Okay, so ito yung first function mo, yung second function. So pag ginawa mo yun, so pwede mong
kumbaga i-distribute yung pagkuha ng derivative. Parang ganun ang lumalabas. So, ibig sabihin, kunin mo muna yung derivative ng x cube. Okay, then minus derivative ulit ng x to the fifth power. Okay. So, kasi lumalabas dito, pag brinake mo na siya ng ganyan, lumalabas, power rule din to di ba? O, power rule lang yan. O, di, napakadali, sir. Okay. O, di, sige, gawin mo. So, 3, yung n mo, times x raised to 3 minus 1. Okay. Tapos dito naman sa isa, 5 times x to the 5 minus 1. Okay, so 5 minus 1. Okay, so lalabas dito ang sagot is 3x squared minus 5x to the 4th power. Okay, so yun na yun. Ganun lang. So, kesa yung isang complicated na isipin mo isang complicated, wala ka namang way para i-shortcut yun. So, yan, mag-apply din yan sa ganitong mga problems. Okay? So, yun. So, wait lang. Kukulit yung alaga ko. Okay, so, next. Okay, so yung rule number 4, constant factor rule. So, ibig sabihin kung merong constant, okay, so may constant na kasama yung ano. So, let's say, ito yung function mo, tapos meron ka nakikita doon na constant. So, parang sa limit din natin. So, pwede mo ilabas yung constant na yan. Pagulo siya. So, pagulo siya. So, kailangan mo ilabas para hindi kayo maguluhan. Okay, so, diyan ka lang sa labas. Then, saka mo kunin yung derivative ng function of f of x. So, ganun lang yung strategy natin. Okay? So, basta take note that c is a constant. Okay? Pero kung walang function, constant lang, 0 Okay, so, yun yung doon. So, find the derivative of c, constant, 0. Pero kung merong function na multiply lang sa constant, pwede mong ilabas yung constant para hindi makagulo dun sa pagkuha mo ng first derivative o yung derivative. Okay, so paano natin gagawin yun? Ito, example. Siguro after nito, maya-maya, ibigyan ko kayo ng gagawa ko tuloy ngayong anytime this week na lang na exercise nyo. Okay, para ma-practice nyo yung derivative. Okay? Kinukulit ko. Okay. Kasi na umalit yung... Okay, sige. So, yun. Okay, so gawin natin dito sa example natin na letter A. So, find the derivative of the quantity 7x cubed minus 1 over x plus 5. Okay, paano natin gagawin? Okay, so mapapansin nyo minus plus na yan, pwede natin gamitin yung rule 3. Okay, so ibig sabihin, kaya ito, isa-separate mo yung pagkuha ng derivative sa kada terms. So yung 7x cubed, kunin mo yung derivative ng 7x cubed, ito yun. Minus derivative nitong 1 over x. Okay, so bakit naging x minus 1? So, x raised to the negative 1. So yung 1 over x kasi, equivalent yan sa x. Kung gagawin mo to kasi parang meron tong invisible ulit ng 1. Then pag tinaas mo, magiging negative 1. Okay? Kaya ganun siya. Okay, so find the derivative of x negative 1. Tapos plus 5. Yung 5 is constant. Okay, so pero ilagay mo pa rin, sulat mo pa rin muna. So d over dx. Derivative of 5. Then gawin mo na yung ano. So pagdating dito, mapapansin mo sa rule 4, dito sa unang term, merong 7 times yung function. So yung 7 na yun, pwede mo ilabas. Okay, kaya 7 na siya, nasa labas na siya. Okay, then d over dx or the derivative of x cubed na. So lumalabas power formula na lang ito. Okay, then dito power formula din. Then ito, derivative ng constant. Okay, kaya ito magiging na itong
0. Okay. Bakit ulit? Kasi paulit-ulit ko sasabihin, sabi ni Sir, kasi paulit-ulit si Sir, na hindi naman constant siya, hindi siya nagbabago, walang change. Okay, yung derivative nga, yung rates of change. Okay, so wala, so 0 siya. Okay, so dito sa natira, yun, pwede mo nang gamitin yung power formula dito. So x cubed, so isulat mo 3, then x over 3 minus 1. Okay, kaya squared to 2. Okay, tapos dito naman, minus, since negative 1 yung ano niya, n mo dito, o d times negative 1. Tapos x raised to minus 1 minus 1. Okay, kaya minus 1 minus 1 minus 2. Okay, so yun, kaya naging ganun siya. Then ito na. Okay, so negative times negative maging positive. 7 times 3 is 7, 14, 21. X squared. Okay, so magiging ganito na siya. Okay, so kung ayaw nyo ng sagot na yan, pwede rin ganito ang sagot mo. Okay, plus 1 over x squared. Pwedeng ganyan. Okay, so anyway, ano lang naman yan. So yan, ganyan yung ano natin, sagot. Okay, acceptable pa naman yan. So next is yung letter B. Okay, so find the derivative of square root of pi t. Okay. So itong ano sa unang tingin, parang feeling niyo na naman, wala naman yan sir kamukha. Okay. Isipin mo pi square root of pi t, wala naman sir na ano. Ang alam lang namin is x raised to n na form. Tapos yung t. So regardless yan yung x dito kasi is depende sa kung anong variable na gagamitin mo. So hindi naman talaga siya laging x. Okay? So kung gaya nito, t to, d over dt siya. Yan ang napansin niya, dt. With respect to t. Yan. Pwede pa rin yan. Parang yung x to the n yan. Parang t raised to n pa rin yan. Okay? So pwede nyo palitan yung x dyan. Hindi naman talaga siya constant. Sabihin nyo na talagang dapat x lang yan. Ay, hindi yan kamukha eh. Kasi t yan. X nga yung sabi ni sir. Hindi gano'n. Okay, so pwede yan palitan basta yung same na form yan. Okay? Okay, so yan. So parang ganun yung idea dyan. So ngayon, ang next natin gagawin, dapat maging kamukha yan ng ganito. Okay? So kung mapapansin mo, para maihiwalay mo yan, kasi pwede nating na constant ng square root of pi times t, di ba? So parang rin kasi yan, equivalent din yan kasi sa okay, so square root of pi, pasensya na, yung wait kasi nung ano eh. Lagay ko muna kaya ito sa okay, so square root of pi times square root of t. Parang ganyan kasi yun. Okay? Pwede mong pag-iwalayin yung ano. So therefore, itong square root of pi na yun, pwede mo ilabas kasi nakamultiply siya sa isang function. Okay? Kaya sa unang tingin, akala mo wala. Parang hindi naman siya sir kamukha nung ano natin para maano natin. So hindi kasi pwede natin pa rin ano yan na ipaghiwalayin. Okay? So syempre itong square root of pi na yan, pwede may labas yan. Okay? So bago dun sa derivative ng square root of t. Okay? So obvious yung square root of t is also equivalent to parang ganyan siya times t raised to 1/2. Okay, yung square root kasi is 1/2 raised to 1/2. Okay, kaya parang square root of pi and derivative ng t raised to 1/2. Yun ang lalabas na ano. Parang ganito. Okay, so power formula pa rin to kasi t raised to n. So, papalo pa doon sa ganung form. Okay, so ngayon gagamitin mo na siya. So ano yung ano niya? So 1/2 yung n mo. So square root of pi times 1/2. Okay, tapos t, hindi x baka may nagiging na x. So t rin dapat. Okay. So t raised to 1/2 minus 1. Okay, kasi yun yung form natin.
So, minus 1. So, syempre, yung minus 1 na yun, it can be written din as square root of pi. Pasensya na yung sulat ko. Sana nasusundan. Okay, so times 1/2 times t. So, gusto natin combine yan. Parang yung 1 mo, parang negative 2 over 2 yun. Okay, so negative 2 over 2. Yan. So, kaya ang result dito is negative 1/2. Okay, ito magiging negative 1/2. O kaya kung titignan nyo, yun yung sagot. Okay, so square root of pi. Okay, so times 1/2, so over 2 na yun. Times t raised to 1/2. Parang negative 1/2. Okay, so parang ganyan. Okay. Or pwede mo rin siya ibaba para maging positive yung 1/2. Ibaba mo. Okay, so magiging square root of pi over 2 then square root of t. Okay, gano'n. So, yun na yung sagot. Pero, syempre, kung ayaw mo ng, may radical sign sa ilalim, pwede mo pang ayusin yan actually. So, yung 2 square root of t na yan, ibig sabihin, 2 square root of t. Mag-multiply ka din ng square root of t. Square root of t sa numerator. Okay. So, magiging 2t. Okay, din sa taas, square root of pi t. Yan. Pwedeng ganyan din yung sagot mo. Okay, para tanggal mo yung square root, yung radical sign sa denominator. Okay, so, okay na. Ganun lang. Okay, so may question sa apat na rules. Yan po, sir. Okay. Wala po. Okay, so madali pa naman, di ba? Madali. Okay, sige. So, next. What if ganito yung lumabas na lang, na example. Okay. So, find the derivative of quantity x minus x cubed, okay, times 1 over x plus x to the fourth. Okay. Wait lang, ayanin ko lang ito. Alaga ko muna sa ulit. Kasi nagkukulit talaga eh. Okay, yon. So, next na problem is find the derivative of the function quantity of x minus x cubed times quantity of 1 over x plus x to the fourth. Okay, so ganito. So, kapag may binigay na ganitong mga kasi parang na-factor out eh. Okay. So, syempre, pag ganito ang form, hindi mo siya per term kasi parang lalabas. Gusto nating palabasin na gawin mo muna siyang polynomial. Okay, ganun yung technique. So, ibig sabihin, i-convert mo siya or gumawa ka ng way para maging polynomial siya. Okay. So, kung naka-factor out na ganyan, i-combine mo.
Okay, yung gusto nyo sabihin. So, syempre, file method nyo. Okay. So, ito multiply nyo dyan. Ito. Okay, ito sa ito. Parang ganyan. Okay. So, sa una, okay, so, x times 1 over x. Okay, tapos, next. So, x times x to the fourth. Okay, so plus x raised to the, sige, gawin muna natin. Okay, x to the fourth. Okay, tapos, minus x cubed times 1 over x. Tapos minus x to the cube times x to the fourth. Okay, so hindi nyo makita. Okay, so yan siya. Okay, so syempre x times 1 over x. Okay, so x times 1 over x. Sulat natin. Okay, so x times 1 over x, cancel yung x. Okay, so magiging siyang 1 plus dito. Pag nag-multiply kayo ng x raised to 1 tapos times x to the fourth, ang gagawin nyo is to add yung exponent. Okay? Sa law of exponent yan ng algebra. Okay? Yan. Kaya babalikan nyo lahat yung algebra nyo. Yan. Kaya marami nahihirapan sa calculus din. Isa rin yan. Kasi kung mapansinin nyo, marami kang kailangan balikan. Yung mga dapat di mo pa nakalimutan yung mga laws of exponent, laws of ano, ganyan. Sa logarithm, sa ano, ganyan. Tapos yung mga trigonometric identities, yan. Kaya parang mahirap siya. Pero sabi ko nga sa inyo, pag talagang tinuro yan, nakuha niyo yung theory, yung lahat ng ano, kayo inano niyo siya, kumbaga, pinalabas niyo lahat, i-prenob niyo lahat, inano niyo lahat yung identity, derive niyo, ganyan. Then nakita niyo kung paano talaga siya, ano, actually hindi naman siya ganun kahirap talaga. Matrabaho, pero kaya. Okay? So, yung mga nahirapan sa calculus, minsan, talagang sa ano yan, hindi naman sa pagano, pero minsan sa teacher talaga. Kasi kahit kami noon, nung sa trigonometry namin, dati, hindi ko naiintindihan yung turo niya talaga. Kahit anong-ano, ah, parang nagra-rumble yung ano sa utak ko. Kahit alam ko naman sana, kaso magulo yung pagturo niya. No? Ang ginawa namin noon, binabaan namin yung evaluation. Kasi hindi marunong magturo nga. Tapos nito lang, lately lang, siguro last year, nag-search ako sa mga kung sino na yung mga professor sa Lasal. Nakita ko, ano na siya, university professor na yung teacher ko na yun na nagturo sa amin ng trigonometry. Tapos tinignan ko, ba't hindi to kala namin? Kala ko talaga na napatalsik na to. Parang feeling ko sabi ko na paalis na namin to nung batch namin. Kami nga nagpaalis nitong parang di magturo. Ayun pala, parang hindi na mabinitawan ng Lasal. Parang pinalaylo muna nila. Pinagawa mo na siguro nila ng kung anong gagawin. Tapos pagtingin ko, university professor, tingnan ko nga yung ano nun. Tingnan ko nga yung ano niya, yung ano niya, qualification niya, ba't hindi ito tinatanggal, sabi ko. Kung nakita ko, kaya naman pala. hindi ko alam yun nung time na nagtinuturoan kami. Hindi ko alam na ganun siya. Okay, so nakita ko doon sa ano niya, sa qualification niya. Kaya naman pala kasi first placer pala siya sa Chemical Engineering Board Examination. Yun yung isang nakita ko. Tapos, ano to? Parang graduate din ng cum laude. Hindi nga lang sa school na ano, pero parang sa Visayas na school. Pero ano naman, kumbaga kilala yung school na yun sa mga nag-create din ng mga magagaling. Sabi ko, sa tatingin ko lang, siguro nung time na nagturo siya sa amin, hindi pa niya talaga na kukuha yung proper technique. Saka siyempre, may barrier kasi siyempre, Bisaya yun eh. Siyempre sa Manila, di ba? Ang daming konyo doon
sa Lasal, okay? So, siguro hindi niya pa maano talaga kung paano yung way. Pero nakita ko tapos ang dami niyang publication, ang dami niyang ah, sa mga researches niya. O, tapos may doctorate degree sa ganito, ganyan. Sabi ko kaya pala. So doon ako na ano na sabi ko. At, meron talaga to ibubuga. Siguro lang nung time lang na nagtuturo siya sa amin, feeling namin hindi siya ano, siguro sa sobrang talino noon, hindi niya ano kung anong gagawin niya. Siguro sa sobrang dami na nagpipid sa utak niya, hindi niya maayos lang. Pero siguro tumagal, umayos naman siguro yung turo niya kasi nandoon pa nga eh. University professor ng Lasal, which is mahirap din ma-reach yung ganong ano, level. Kaya, ayun. Anyway, so ganun siya. So minsan, yun feeling ko, kasi ganito yun eh, parang pag mahirap yung subject kasi tapos pinakomplicate pa nung teacher, talaga mahirap lalo yan kasi hindi mo naman ano eh, hindi mo talagang mahirap yung mga ganun. Pero minsan ganun talaga. Kaya minsan ewan ko ba pero siguro ganun talaga ang ano. Kaya yun ang as much as possible ayokong maulit yun. Parang ganun na ano. Kaya talagang ini-improve ko rin yung ano ko kasi na feel ko talaga hindi rin ako ganun pa kagaling. Kasi ayoko talaga magturo sana ng mga ah, ganitong mga foundation courses kasi feeling ko dapat magaling ka para magturo ka ng mga ganito kasi ito yung pundasyon eh, parang gano'n. Kaya anyway, sana mag-improve din ng ano, habang tumatagal. Anyway, balik tayo dito. So, yun, ito na yung one mo. Then, itong one, so i-add mo lang. So, x to the 5. So, 1 plus 4. Okay, tapos ito, x cubed times 1 over x. So, syempre, yung 3 magiging squared na lang. Okay, so minus x squared. Tapos ito, ganoon din, i-add mo lang. So 3 plus 4 is 7. Okay, parang ganyan. So ganyan ang result niyan. Okay. So dito syempre, ano bang kakaiba? So ito, nag-exchange lang sila ng pwesto. Okay, pero yan yung result. So ngayon, pag in-arrange mo yan, okay, kahit di mo naman i-arrange siguro, pwede rin naman para mas ano. Pero gawin na muna natin yung derivative. So derivative ng 1, kasi pag nakita mo ng ganito ng polynomial siya, wala ka ng problema dyan eh. So, pwede mo na siyang power rule lang ang gagamitin mo. Okay, so dito, derivative ng 1 is 0. Okay, tapos itong x to the 5, so plus 5, then x raised to 5 minus 1, di ba? Tapos dito naman is minus 2 times x raised to 2 minus 1. Okay, sana nasusundan Okay, so mas maganda sana to kung kayo nagsasabi ng ano, pero siyempre itong setup natin ngayon, hindi ko mahirap para isa-isahin ko pa kayo na ano. Pero sana hopefully nasusundan niyo yung nangyayari. Okay? So 7 yung n mo. So plus 7 tapos x raised to 7n minus 1. Ayan, parang ganyan yung nangyayari. So ito syempre 0 na, wala na yan. So 5x to the 5 minus 1 magiging 5x to the 4th. Okay, tapos ito naman is minus x raised to 2 minus 1, 1 na lang yan. X, so 2x na lang. Okay, then dito is plus 7x raised to 6. Okay, so i-arrange mo yan. Pwede may isulat na arrange siya. So 7x to the 6 plus 5x to the 4th minus 2x. Okay, so yan yung sagot niyo. Okay, so ito pwede rin naman ito. Bilang naka-arrange. Okay, so para sa akin, mas maganda i-arrange mo. Okay, sa highest degree. Pababa. Okay. So, yan yung proper. Okay, para at least makita nyo yung kung may problem, may madaling masundan. Okay, so may question dyan sa So, kaya minsan, huwag kayong di-discourage pag nakikita kayo ng ganito. Okay, so gamitin pa rin yung algebra. So, yan. So, kaya ganun. Kaya parang pag ngayon nga, pag inisip ko yung
kala mo talaga dati yung calculus, parang pinapahirapan ka talaga. Parang kung sabi mo siguro mo, ngayon na buhay si Newton, pag naglakad yan, bubugbugin sa kalsada kasi pahirap yung ano mo, calculus. Ayan, bugbugin si Newton. Pero hindi naman, kasi kaya nga niya ginawa yan, kasi para actually ma-solve nyo. So, yun naman talaga yun. So, technically, tool siya. Kailangan mong gamitin. Okay? So, para mapadali yung computation. So, hindi siya kaaway. Okay. So, next. So, rule number 5. So, 4 na rule na tayo. Okay, so pang-5 na. So, ito exponential function to. So, derivative, ito isa sa pinakamadaling ano. Ang derivative ng exponential function is equivalent to itself. Okay, tandaan nyo na to. Ayan. So, unang tingin, parang mahirap kasi may e raised to x. Okay, so derivative ng e raised to x is equivalent to itself. Okay, which is equivalent sa ano kasi calculator nyo. So pag kinuha nyo pa yung equivalent ng constant na e, so yan yung lalabas. Okay. So try nyo na lang. Okay, sa hindi ko kasi nakikita yung yan. So 2.718281828. Okay, sa calculator ganun. Mas marami pa siyang digits. Okay, so yan yung e raised to 1. Okay. So pero syempre raised to x. Okay, so ganun siya. Example. So itong exponential, so syempre based sa exponential function e yung ano nito? Teka. May period. Teka, wait. Kalimutan ko kasi yung so Euler's, okay. So Euler's number. Okay, yung Euler's dyan is, so take note nyo na lang to. Okay, so Euler's. Yun yata yung big kasi. Okay, so Euler's number. Okay, so yan yung E. Okay, yan. So yung exponential function, laging ang graph niyan, yung kung naalala niyo yung mabilisan ng pagtaas, yan. So parang diretso sa infinity. So kapag rising so yan, parang ganyan. So exponential lang ano. So yan ang ayaw natin, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, mangyayari pag sa cases ng COVID, yan. So biglang mag-rise. So kala mo ilan lang ang may affected, biglang after ilang hours, ganito na yung dami. Tapos after ng a day, gano'n. Pero syempre, yung iba, desirable yung ganyang sa kunyari, sa views. Kung ganyan yung ano mo, okay yan. So hit yung ano mo. Kunyari, meron kang ginawang kanta. Tapos nag-viral. Yan. So, yun. Desirable yung ano. Yung kanyang exponential na ano. Okay, so ang example natin, okay? So, find the slope of the curve. Okay, so inanang ko na, pero wait lang. Okay, so yung y is equal to e raised to x at x is equal to 0. Okay, okay, so x is equal to, at x is equal to 0, find yung slope. Okay, so slope niyan is the derivative. Okay, so isang definition natin ng derivative. So isang way din ng pag sinabing find the slope of the curve. Yan, para find the derivative.
Okay, so yun. So kunin natin yung first derivative ng d over dx ng e raised to x. So naalala nyo dito, yung evaluate natin as x is equal to 0. Okay, so obvious, ang derivative ng exponential function is equivalent to itself. So yun pa rin nasagot. So e raised to x. Kaso since yung x mo is equal to 0, papalitan mo yung x ng 0. So magiging e raised to 0. Okay. So any number variable raised to 0 is equivalent to unity. Okay, kaya magiging 1 to. Okay, kaya ang sagot is 1. Okay, so ganun lang yung exponential function. Pero baka may example pa dito. Wala na. Yun na. Okay, so ilan na yung rules? Bibigay ako dito na activity. Ayusin ko muna. Pero kasi kailangan nyo ng practice nito eh. Dapat kayong gumawa. Kasi mukhang madali, di ba? Pag ako yung nag-ano dyan, mukha lang madali. Okay, pero syempre, actually, madali sa ngayon, totoo lang, madali pa naman. Pero syempre, kailangan na kayo yung gumagawa. Kasi ang learning ngayon, kailangan, nalulobat pa itong ano. Saglit lang nagre-reklamo naman yung cellphone. Wait. Saglit lang kunin ko lang yung, yung charger. Tensya na. Okay, class, marino ba ako? Palit kasi ako ng headset. Marino ba? Opo. Yes po, Okay, sir. sige. Okay, so sige, continue natin. Saan na tayo natapos? Okay, so ito na. So yung next is yung after ng rule 5, next nating pag-usapan is yung, siyempre, 5 susunod 6. Okay. Sa rule 6, which is the product rule. Okay, so sa product rule, find the derivative of yung function f of x times g of x. Okay, so sa kanina, yung plus and minus, pwede nating pagkunin yung separately yung derivative ng kada function. Okay, pero dito, iba na. So hindi na pwede yung kunyari, baka inisip nyo na kunin natin yung derivative nito. Okay, tapos kunin natin yung derivative nitong sumunod, tapos i-multiply natin. Okay? So, hindi siya ganon. Okay? Kaya ito yung warning niya. Okay? Hindi porket kanina pwede natin gawin yung derivative ng yung f of x tapos plus minus g of x, di ba? Naalala nyo? Tapos ang ginawa natin doon, ginawa natin yung first, yung derivative ng f of x, then kung ano man yan, plus minus derivative ng g of x. Okay, so dito, baka isipin nyo rin, okay yan, madali lang yan. So, d over dx, tapos ng f of x,
times g of x. Hindi gagawin natin. Parang yung ginawa natin kanina. So, kunin natin yung derivative ng kada isa. Okay. So, g of x. Tapos, i-multiply na lang natin yung result. Okay. So, hindi yan parehas. Okay. So, hindi parehas. So, ibig sabihin, take note, warning. Yan, warning. Okay. So, hindi siya equal. Okay? So, tandaan yan ha. Hindi siya equal. Kasi baka magkamali kayo. Okay, so ang gagawin natin sa product rule ganito. So, kapag minultiply natin yung f of x sa g of x, kunin mo muna yung derivative na f of x. Okay? Tapos, i-multiply mo sa function yung sa g of x. Okay, sa g of x. Then, plus, kunin mo naman yung f of x lang times yung derivative naman ng second. So, ganun yung product rule. Okay? Nasundan ba, class? Okay, so ito lang ang kailangan yung gawin. Ulitin natin. So, derivative ng fx times g of x. Equivalent siya sa derivative ng f of x. Then, i-multiply mo yung function na g of x. Then, plus, yung function ng f of x, kunin mo naman yung derivative times the derivative ng g of x. Okay, so ganun siya. So, kung may example tayo dito, okay, okay, so dito, just gawin natin para masundan yung steps. Okay. So, ibig sabihin, nung una, kunin mo yung derivative nito, then multiply mo sa f. Okay. So, kunin yung derivative ng first function, which is x to the 7. Okay, ito yon. Times yung function lang, e raised to x. Okay. Tapos, plus, kanina di ba kinuha natin derivative nito? So, isusulat mo na lang ngayon yung function na f of x. Times yung derivative naman ngayon lang. E raised to x. Parang ganyan siya. Okay? Tapos, i-evaluate mo siyempre yung ito. Ang derivative ng x raised to 7, power formula lang tayo. Okay, so 7 times x raised to 7 minus 1. Okay, then times e raised to x. Okay, tapos plus x raised to 7. Then yung derivative ng e raised to x is equivalent to e raised to x pa rin. Okay, yeah. So lumalabas, pares na may e raised to x, pwede mailabas yun. So matitira na lang dito is 7. X raised to 7 minus 1 is 6. Okay, tapos plus x raised to 7 times e raised to x. Okay, so yan na yung sagot. Okay, so ganun lang. So susundin mo lang talaga yung rule na pagkasunod. Ayun na yun, ganun na yung ganun lang siya. Okay, then yung next is ito. Okay, so dito sa una, yan, so product na kagad eh. So hindi mo na, actually, pwede mo siyang gawing polynomial actually, pwede. Pero syempre kung nilagay dyan, sabi use product rule, choice ka, gagawin mo talaga yung product rule. Pero pwede mo rin siyang i-recheck na yung gawin mo yung techniques na tinuro ko kanina. Okay? So, ibig sabihin, i-evaluate mo yan. Okay? So, evaluate mo siya. Then, saka ka Okay, same lang yata yan yung kanina. Pero anyway, sige. So, i-try lang natin i-multiply kunyari yung Gawin mo na natin alternative. Okay, so x times 1 over x1. Okay, tapos ito is x to the 4th.
to the 5th. Okay, so ito yung kanina rin. Okay. Tapos x squared. Ay, sorry. X to the 3. Okay, so ito yun. Tapos minus x to the 7. Okay, tapos yung derivative niya is 0. Ito na yon yung kaninang ginawa natin. Same lang. So, ito na siya. Okay. So, kasi ito magiging ano tayo, 0 to 5x to the 4th minus 2x. Okay, tapos minus 7x to the 6. Okay. So, ito na siya. Okay, inuna lang yung minus 2x. So, same. Pwede mong gawin yon. Pero siyempre dito, sabi dito, use product rule. Kunyari. Hindi mo pwedeng, pan-check lang. Okay, so kung product rule siya, ang gagawin mo, ako yung derivative nitong una. So, d over dx times x quantity of x minus x cubed. Okay, tapos times yung yung function g of x. So 1 over x plus x to the 4th. Okay. Plus ito copy mo naman yung function x times x minus x to the cube, x to the 3rd o x cube times yung derivative naman itong 1 over x plus x to the 4th. Okay. So dito yung pagkuha ng derivative, so gagamitin mo pa rin yung kaninang rule na, kasi plus na yan eh, plus minus, pwede mo nang kunin yung derivative, wag lang yung product. Okay? So dito, yung derivative na x is 1. So obvious na yan kasi x to the 1 yan. So 1 times x times raised to 1 minus 1. So 0 to, x to the 0 is 1. Kaya maging 1 siya. Ito yun. Okay? Tapos dito, yung x cube, negative x cube. So, negative labas mo na lang. Yung x cube is 3x raised to 3 minus 1. O kaya magiging 3x squared. Okay, so ito yon. Then dito naman sa susunod, yung 1 over x, ginawa lang, tinaas niya lang. So yung x dyan is ginawa mo, yung 1 dito, tinaas mo lang sa numerator. Kaya x to the negative 1, then plus x to the 4. Yan yan. Okay. Then dito naman is, burahin ko lang kasi para hindi kayo malito. Okay. Tapos dito sa susunod, okay, so ito, pinapia mo, tapos yung derivative nito. Okay. Ang derivative nito, copyin mo lang to. Okay, x minus x cubed. Dito, ang derivative ng 1 over x, para lang yung 1 over x kasi is x raised to negative 1. Okay. So, parang derivative yan, negative 1 times x raised to minus 1 minus 1. Okay, kaya negative 1x, negative 2. Okay, so pwede rin negative x raised to negative 2. Okay, kaya ito yon. Okay, tapos yung x to the 4th, syempre 4 times x raised to 4 minus 1. So x, magiging 4x cubed. Okay, so pagkatapos niyan, yan, no choice na kayo algebra na to. Okay, so 1 times x raised to the 1, negative 1, x raised to negative 1. Tapos ito, anong ginawa niya? So ito, yung x raised to the negative 1, parang over x yan, kaya magka-cancel yung isang x dito, kaya magiging negative 3x na lang. Tapos, yung ito naman, okay, so multiply mo, x to the 4th, okay, tapos ito multiply mo to. So, 3x to the x squared times x to the 4th, okay. So, tandaan ha, so pag 3x squared times x to the 4, retain mo lang yung 3 kasi pa mo na multiply mo 3. Tapos yung exponent nito ina-add. Okay, tandaan niya na. Baka kasi i-multiply nyo. X to the 8, sir. X to the 8. Okay, so baka magkamali kasi. So yun, x to the 6. Kaya ito, negative 3x to the 6. Okay, so dito naman, x tapos x negative 2. Pag binaba mo kasi yan, parang x parang ganyan na lalabas dyan eh. Tapos syempre maging 1 na lang ito sa ilalim. Pag tinaas mo, maging negative 1. Kaya negative x minus 1. Okay. Or pwede rin gawin mo, i-add mo na lang. So 1 minus 2 is negative 1. Okay, kaya negative 1 yun. Tapos syempre yung negative dyan, i-retain mo. Okay, tapos yung dito, susunod is, paano ito nakuha? Okay, so ito yan.
Okay, so ito. Okay, sige. Tapos, okay, so x3 dito. So, syempre, x cube yun over x squared. Parang ganyan siya. So, syempre, mawala yung 2. 1 na lang to. Kaya x na lang. Okay, kaya x siya. Okay, tapos, ito naman for x cube to the fourth. Okay, multiply mo tong ito dito. So, yung exponent, wag i-multiply, i-add. Okay, so 1 plus 3 is 4. So, kaya 4x to the fourth. Then yung last, ito, naman ang multiply mo, magkabilang dulo. So, negative 4. Tapos i-add mo yung x to the 3x to the 3x to the 6. Okay, tapos pagkatapos niyan, tanggalin mo lang yung grouping symbol, combine mo na. Okay, so itong x minus 1, meron dito negative x raised to negative 1. Wala na yan, 0 na yun. Negative 3x plus x, negative 2x. So ito yun. X to the fourth, may x to the fourth din dito, 4. So 1 plus 4 is 5. X to the fourth. Tapos yung 3x to the 6 negative minus 4. Negative 3 minus 4 is negative 7x raised to 6. So yun na yun. So yun na yung natira. So yan na yung sagot. Okay, using product rule. So may question. Bigyan ko kayo ng activity ulit dito. Compilation. Gawin ko lang ulit muna. Okay? Para ma-practice kayo. So may question. Yan po. Okay, thank you. Okay, so next. So kung may rule 6 natin is product, meron din tayong quotient rule. Okay, teka, dalawa na lang parang slide. Okay, so may quotient rule tayo, which is ratio naman siya. Okay, ng numerator over denominator. Okay, so dito ang technique, kunin mo yung derivative ng numerator times denominator, yung function sa denominator. Kanina di ba plus? Ngayon minus na siya pag quotient, pag divide, minus siya. Tapos same din naman di ba? Fx times the derivative of g of x. So parehas yung taas kanina. Kaso plus to. Okay, plus to. Dito minus. Okay? Tapos over, pag quotient, yung denominator, square mo lang. Okay, so square mo yung function sa denominator. Yan. Kaya yung g of x, square mo. O, ganun lang. Okay? So, ulitin ko itong buong to, iti-treat mo as a function, isang function. So, therefore, dito sa example, ang function na f of x is x squared minus 1. Okay? Yung g of x mo is 2x plus 5. Okay, so yan yung ano. So, ang rule lang, yung derivative nito times ito minus, kasi quotient, minus ito, f of x, times the derivative nitong g of x. Tapos, lahat yan over square ng g of x. O, yun na. So, yung g of x square, ito na yun. 2x plus 5 square mo. So, yun. Yung f of x mo, x squared minus 1, derivative nun, ito yun. Times yung function, 2x plus 5, ito yun. Okay, minus yung f of x, ito yun. Kaya mo lang. Times the derivative of g of x or itong 2x plus 5. O yan, so ito na yun. Okay, tapos pwede mo na siyang kunin yung derivative. Okay, so lumalabas dito. Kunin mo yung derivative nito, then i-multiply mo sa 2x plus 5. Okay. Ano derivative nitong una? So gawin natin dito. X squared minus 1. Okay. Pwede natin distribute yan para magiging ganito. Minus d over dx. 1. Okay. Derivative ng constant. 1. Okay. 0 yan. So ito, power formula.
So 2x raised to 2 minus 1 or 2x. Okay. Yan. Tapos, negative 1. So, ano to? 0 na. 2x. So, ibig sabihin itong part na to, itong lahat na to, papalitan mo na siya ng 2x. Okay, tapos copy mo lang to, multiply ng 2x. Tapos 5. Okay, dito na tayo. Copy mo lang to, yung function, minus x squared. Minus 1. Okay. Ano tong derivative ng 2x plus 5? Yan. So, pwede mo ulit i-distribute yung derivative niya. 2x plus d over dx na 5. So, constant. Derivative ng constant. 0. Derivative ng 2x. So, para may 1 yan sa ano. So, technically, pwede may labas yung 2. So, para magiging ganito siya. Okay. Raised to 1. So, 2 times 1 times x raised to 1 minus 1. Okay. So, 1 minus 1 is 0. X raised to 0 is 1. 1 times 1. 1 times 2. 2. Yan. Kaya ito yun. Itong buong to, ito na siya. Ito lang. Ito, syempre ito yung kinopya mo lang. Okay? Sa ilalim, isulat mo lang 2x. Quantity of 2x plus 5 squared. Oh. So ngayon sa taas, pwede mo na itong distribute. So 2x times 2x is 4x squared plus 2x times 5, 10x. Dito, 2 times x squared minus 2x squared. Negative 1 times 2 times negative. Positive 2. Oh. So, 4x squared minus 2x squared. 2x squared. Yan na yan. Plus 10x. Ito na yan. Plus 2. Ito na yan. Okay, over 2x. Quantity of 2x plus 5 squared. Ayan. So, yan na yung sagot mo. Okay, so may question. Wala po, sir. Okay, sige. So, next. Okay, so next nating pag-usapan, actually, example pa rin, next example. Ganun pa rin. So, derivative ng, so, quotient pa rin. Okay, so, yan. So, t2 e raised to t over 1 plus t squared. Okay, so yung form, dito natin. Derivative ng numerator. Ito yun. Okay, t2 raised to et. Derivative times denominator. Since quotient to, minus. Okay, minus. Copyhin mo yung f of x, numerator, times yung derivative ng denominator. Over square denominator. Okay, so, okay, so ito, kunin mo yung derivative nito. Okay, so ang problem dito, sa una, t2 e raised to t. Product to. Diba? Nakuha nyo class. So, may function siya ng t kasi t2 dot t squared to e raised to t. Kung ibang letter to, iterate mo siya as constant. Kaso, with respect to t. Kaya dalawang function yan. So, lumalabas. Parang dalawang function yan. Parang kaganyan. So, technically, magpa-product rule ka na naman dito. Ay, dito quotient rule. Dito magpa-product rule ka. Okay. So, para product rule ka dito, ang sagot dyan is, okay, sulat natin para makita nyo. Kasi shortcut na to eh. Okay, so yun. So, puli na susundan ha. So, derivative ng first function.
Okay, times yung second function. Since product plus, okay, papin mo yung function, derivative nito. Okay, so ito, product rule na naman. Power rule. So, magiging siyang 2t raised to 2 minus 1 times e raised to t. Dito naman, plus t squared. Derivative ng e raised to t is e raised to t rin. Okay, so ganun. So ito, copy mo lang tong second part. Wala ka na magagawa dyan. So dito, 2t. So 2 minus 1, t. Okay, times e raised to t. Ayan. So ito na yun, no? Diba? Ayan. So yan. Okay, so dito yon. Okay, then next is multiply mo siya sa quantity of 1 plus t squared. Kaya copyin mo lang times 1 plus t squared. Okay. So, copyin mo lang minus t squared e raised to t. Okay. Dito. So, derivative ng 1 plus t squared. Okay. So, magiging itong t over dt ng 1 plus t over dt ng dito. Okay. So, ito, derivative ng constant is 0. Okay, so derivative ng t2 is 2 times t raised to 2 minus 1 or 2t. Okay, so 0 to plus 2t, di 2t lang. Kaya ito, magiging 2t lang. Okay, yan. Sa ano na matitira dito, so technically, patayin ko to para hindi ano dito. Okay, distribute mo lang or FOIL method ulit, then algebra na naman. Okay, so 2t, so gawin natin tuloy. Okay. So, gawin natin 2t e raised to t plus t squared. Papin ko lang muna para makita nyo. Okay, so nilalagyan ng dot para multiplication. Pero ganito, okay lang din naman kahit wala. Okay. Ito ka na naman. Ito na. Kailangan balik sa akin. Okay. Ito na yan. E raised to t times. Okay, sige. So, ito kasi ilalim, okay na yun. Yun na yun. Yun na natin gagawin. So, gagawin lang natin ito is so, ito, ito. Okay, so 2t times 1. So, 2t e raised to t. Tapos yun dito naman, magiging plus 2t to the third e raised to t. Okay. Dito naman, plus, susundan na t2 e raised to t. Then, plus t to the fourth e raised to t. Tapos dito, since ka-multiply yan, okay, so minus 2t to the cube raised to t. Yan. So, lalabas ito, may plus 2t cube et. May minus, wala na siya. Okay, tapos dito, okay, so wala na. So, sige, copy natin. 2t e raised to t plus t squared e raised to t plus t to the fourth e raised to t. Okay. So, lumalabas pare-pares silang may e raised to t.
Okay? So, ayun. So, ilabas mo yung e raised to t. Okay? So, matitira na lang is 2t plus t squared plus t to the fourth. Okay? E raised to t. Yan. Plus over, yun na sa ilalim. Na 1 plus t squared. Quantity of 1 plus t squared raised squared. Okay. Raised to 2. Ayun. So, yun na. So, ito, pwede may rearrange para maayos. Okay, tapos, raised to t over 1 plus t squared. Okay, so may question. Okay, ewan ko kung ano pa ta, pero tingnan nyo kung, but anyway, yan na yung sagot. So yun, ganun lang. So, meron pa ba sa sunod? Wala na. Okay, so yun. So may question.